Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Matagal nang nakasanayan ni Mara ang mabilis na takbo ng araw-araw na buhay. Sa bahay at opisina, nakikita niya ang mga kakulangan at hindi pagkakaunawaan sa paligid, mga tensyon sa trabaho, hidwaan sa kapitbahay, at minsan, ang mga desisyon ng mga namumuno sa komunidad na hindi patas o malinaw. Madalas, napapaisip siya, paano ba tunay na makakamtan ang kapayapaan? Habang nagbabasa ng Biblia, napatingin siya sa unang Timoteo, 2 kabanata, talata 1 hanggang 2. Dito niya napag-isipang mabuti. Tinatawag tayo ng Diyos na ipanalangin ang lahat, kahit ang mga nasa kapangyarihan, at kahit ang mga nagdudulot ng kaguluhan. Madalas, nalilimutan o nagkukulang tayo sa pananalangin. Bagamat hindi naman nakasalalay ang kasagutan ng Diyos sa ating sariling kakayahan o sa kabutihan ng iba, ang pananalangin ay kanyang utos. Ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos upang maghari ang katuwiran at kapayapaan. Naalala ni Mara ang ilang pagkakataon sa trabaho, kung saan ang mga leader ay hindi patas at ang mga plano ay nagdulot ng pagkalito at tensyon. Sa halip na magalit o isisi sa kanila, natutunan niyang ipanalangin ang kanilang puso, hilingin na gabayan sila ng Diyos, magkaroon ng karunungan at katarungan, at maghari ang kapayapaan sa kanilang pamumuno. Ang panalangin ay hindi simpleng obligasyon o ritual. Ito ay paraan ng pakikilahok sa dakilang plano ng Diyos. Siya ang nag-iingat, naggagabay, at nagpapalaganap ng katuwiran sa mundo. Kapag nananalangin tayo para sa lahat, hindi tayo nakadepende sa ating sariling lakas, kundi nakikibahagi sa kanyang makapangyarihang gawain sa puso ng ibang tao. Unti-unti, napagtanto ni Mara na ang tunay na kapayapaan at katuwiran ay nagsisimula sa panalangin ng tapat na puso. Hindi nakadepende sa kalagayan ng mundo, kundi sa katapatan ng Diyos, nakikilos sa ating pagsusumamo. Hindi agad nakikita ang resulta, ngunit may kapangyarihang magbunga sa tamang panahon, ayon sa plano ng Diyos. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, sino ang hinihikayat ng Diyos na ipanalangin mo ngayon? Panginoon, turuan mo po akong manalangin para sa lahat, para sa mga nasa kapangyarihan, at para sa mga nagdudulot ng kaguluhan. Gabayan mo po sila, at hayaang ang iyong katuwiran at kapayapaan ang maghari. Palakasin mo po ang aking puso na magtiwala sa iyong kapangyarihan, at magpatuloy ako sa pagsusumamo na may pag-asa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.